Ano ba yan? Nabangga pa. Guys, sumabit pa. Guys, welcome back to my channel. This is your Lady Boss Builder, Jessica, returning for another video. So time check, it's 8:52 in the morning. And kung makikita nyo to, ang kwento niyan, sa Lazada yan. And pang ilang beses ko na, pang-apat na beses ko na magda-drop off ng ganyan. Supposedly, orders yan from different places dito sa Philippines ng divider namin, and supposedly pipick upin nila, pero ewan ko, medyo nagkakaproblema yata ang Lazada sa deliveries nila with their courier, kaya i-drop off ko na naman sa courier ito. Yan, nakita nyo yung laki-laki. Anyway, isasabay ko na lang sa pagbili pa ng mga ibang bibilhin ko today. Bibili ulit ako ng materials for my working table. Gagawa ulit ako ng dalawang working table kasi ako gusto ko ring tumulong sana sa pagbuo ng mga panels, pero wala akong table and I need another one pa kasi meron pa akong isang workforce na darating, isang tao na tagagawa para tulungan pa kami, and wala rin siyang table, so gagawa rin ako para sa kanya. Pero this time, dahil medyo masikip na yung lugar, foldable naman, foldable na working table. So samahan nyo ako guys, and I'll update you sa maghapon later. Guys, so nandito na ako sa may XDE. Ayan o. Mada-drop off ko na to. Ewan ko kung ano nangyayari sa kanila ngayon. Bakit hindi sila nag-pick up? Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang i-drop off. Hello. Yes, magda-drop off ako ng parcel. Dito ako ngayon sa XDA. And 4 times na ako nagda-drop off dito. Hindi nila pinipick up yung mga parcel ko. Hindi ko alam kung sinong may problema, Lazada ba o itong na to, company na to. Medyo hassle yung nangyayari. Buti sana kung maliit lang yung ko, yung parcel ko. Kaya ang nangyayari, iniisa-isa ko tuloy. Check nyo guys. Yan. Imagine, sinasakay ko yan dito sa aking car para lang ma-drop off. Guys, so nakuha na nila. Hopefully this time i-pick up na nila kasi napaka-hassle ng nangyayari. So alis na tayo. Gagawin ko na yung next na dapat kong gagawin, and update ko ulit kayo later. So hello guys, papunta na ako ngayon sa bilihan ng materials ng wood.
hardware. Bibili na ako ng materials for my table project ulit. This time foldable table, working table. So update ko na lang ulit kayo later. And I'm sure na magagawa ko to ng mabilis. Makakauwi rin ako agad para maumpisahan ko na yung table na gagawin ko. So update ko ulit kayo later. Alam nyo ba pala, bago ako magpaalam, sa mga nanonood sa akin, baka naman meron kayong alam ng career dyan. Comment down sa comment section na affordable kung saan makikater yung ano ko, yung deliveries or yung shipping nationwide and international na rin. Kasi for now, ang ginagamit namin for deliveries is partner kami with Lazada. Hindi pwede sa TikTok tsaka sa Shopee kasi meron silang height limit. Meron silang height limit. Ang height limit ng TikTok tsaka Shopee is 5 feet lang. So hindi sila nagki-cater ng mga more than 5 feet. Kaya nagpunta ako sa Lazada. This time naman si Lazada, ewan ko nagkakaproblema yata sa deliveries. Ewan ko kung si Lazada yun or yung courier nila XDE. Dati may malaking truck na nagpipick up doon sa area ko. Ngayon, ang hassle na ginagawa nila. Ako pa yung nagda-drop off dito sa sa isang office nila dito sa may Bigutan area. My goodness, parang moon yung yung road. Ang daming crater. So grateful ako at buti na lang, sobrang grateful ko, meron akong car which is my mother's car para gamitin sa aking mga ibang errands. Makakabili rin ako ng sarili kong car, alam ko. At saka yung mga pang deliveries. So update naman sa Timpayaman Fair. Yung mga stocks namin, alam ko makukuha namin yung target goal. Kung ilang dividers man yung target namin, alam ko. Tapos after nyan, after ng Timpayaman Fair, sasali ulit ako doon sa caravan ng V-Line Group for Baguio naman, February 19 to 25 para sa Panagbenga. So abangan nyo kami dyan, guys. And alam ko this next year makakuha na ako ng yung right place, warehouse, workshop area ko.
my woodworks and makakalipat din ako ng tamang lugar, pati yung tamang tirahan. Hindi ko alam kung paano yun mangyayari, pero alam ko mangyayari yun. Nangyari na. Pagdadaanan ko lang yung process. So guys, malapit na ako sa bilihan ng wood. Update ko ulit kayo. And nalobat na rin yung phone ko. So, I'll see you guys later. So guys, nandito na ako ulit sa bilihan. Morning, ma'am. Morning. Yan. Suki na ako dito. Very convenient sa akin tong place na to kasi nga maluwang. Bukod sa maluwang, ano pa? Mura. Mura yung mga kahoy dito. Ayan, mapapark na ako. Okay, I'm here. Yan guys, nandito na ako. So, ano muna? Papasok muna ako sa loob para bumili ng kahoy na kailangan ko. I'll update you ulit later. Hi guys, so update lang. Nakabili na ako ng mga ibang bibilin ko. Like this one, not ito. Para sa aking table. May gumana to. And meron pa akong bibilhin sa kabilang hardware. Pero close pa sila. Ayan o, close pa sila. Kaya hintayin ko muna for mga 10 minutes. Mag-open sila ng mga 1. Ayan, gutom na ako, pero parang minsan na ang paglabas. Hintayin ko na lang sila mag-open. So, habang hinihintay ko sila, samahan niyo muna ako. May baon akong chocolate. May baon akong chocolate. Ito na lang munang kakainin ko. Pantawid gutom. Alam niyo ba? Kapag nagpupunta ako sa mga hardware, dali lang. Ngayon ko lang yung chocolate ko. Ito ang ginagawa ko na panlalaki pagpunta sa mga hardware. Nakakapagod sa totoo lang. Pero nag-e-enjoy ako kasi ang dami kong natututunan. May mga materials na hindi ko alam yung tawag or yung use. Pero later on nalalaman ko kasi nga kumbaga nakaka-discover ako ng mga bagong ano bang tawag doon?
bagong mga materials na mga pwedeng gamitin. I mean, yung mga terms, bagong terms na dati hindi ko alam kasi hindi naman ako nag-civil engineering or architecture para malaman yung mga yan. So, at least nadadagdagan yung knowledge ko. Kaya, yun. Kaya nag-enjoy ako. Kahit na minsan nakakapagod. Ang importante, di ba, nag-enjoy. Madalas, nakakatawa. Siyempre, dahil parang trabahong lalaki to, madalas pag nagpupunta ako sa mga hardware, ako lang yung babae. Tapos, pag nagtitinginan nila ako naman, wala naman akong pakialam. Basta, mabili ko kung ano yung dapat kong bilhin. Hindi sa pang-aano, minsan mas may alam pa ako sa mga nagbebenta. Meron pa akong isa pang ano, parang na-observe. Sa bawat store or sa bawat mga hardware ganyan na pinupuntahan ko, madalang yung mga employees na merong malasakit. Sa mga bumibili. Lalo na kapag tinatamad sila na hanapin kung ano yung binibili ng buyer or ng customer. Kahit meron doon, sasabihin nila wala. Pero kapag ang timingan mo is yung may-ari, kahit wala pa yan, sasabihin niya, as in pipilitin niya na meron. Hahanapin niya. Kaya, pero meron din naman yung ano, may mga employees din talaga na mababait at saka matyaga sa mga bumibili. Patulad na lang ang pinupuntahan ko dito sa King Gold. Sila kuya, shout out sa inyo pag napapanood nyo, lalo na yung si Kuya Long Hair. Pinagtsatsagaan nila ako. Kahit di na nila minsan alam yung mga sinasabi ko, nagsasuggest pa rin sila para lang makater kung ano man yung hinahanap ko. So yun, sarado pa rin yung hinihintay ko na hardware. And nagugutom na ako. Check nyo pala yung ano, pakita ko yung mga binili ko na iba. Isa sa binili ko kanina is ito. Steel square. Diba? Kailangan ko to. Malaki yung steel square na to. Para squalado yung mga gilid-gilid. Bumili rin ako ng mga extra, mga ayan, maliliit. Nut tools, tsaka mga bala ng rectangle. Ayan. Kapag bumibili ako ng mga ganyan, nag-enjoy talaga ako. So guys, time check. 1 na. Hopefully magbukas na
itong hardware sa tapat ko para mabili ko na yung dapat kong bilhin, makauwi na ako, makakain na ako. Anyway, update ko ulit kaya later. I'll see you guys again later. Bye-bye. Guys, nabili ko na. So, uwi na ako. Yan, nabili ko na. It's time to go home. Pero ang gagawin ko, iuwi ko muna yung mga ano ko, yung mga binili ko, then shit. Goodness. Ano ba yan? Nabangga pa. Guys, sumabit pa. Nakakatawa. Kala ko kung ano yun. Si Kuya, oo. Ano ba yan? Buti na lang hindi malakas. Check ko na lang mamaya yung sa likod. Lumitaw si Kuya, nagpark doon. Ano ba yan? Hindi ko rin naman nakita. Natatawa ako. Bale, paano ko na lang ulit to? Hindi na lang, matibay-tibay tong car na to. Buti na lang hindi tao yun na ano ko, naatrasan ko. Buti na lang, buti na lang safe pa rin. Thank you Lord, every day is a safe day and amazing day. Ay, nakakatawa. Ako doon guys. So iuwi ko na lang muna yung mga ano ko. Pag pala naka-ano ka din, naka-shades ka, medyo alanganin yung ano, pag yung sight kasi dahil medyo madilim. Anyway, tapos na. Good thing okay pa rin tong car. Tsaka okay din yun. Natatawa.
alam ko, okay itong car. Matibay ito eh. Sobrang tibay nito eh. Ito ang aking first na car. And lagi niya akong binabantayan kahit anong mangyari. As in. So dahil maliit yung space doon, and alam ko magkakaroon din ako ng malaking space na paggawaan na workshop, na warehouse. For the meantime, nagpa-park ako sa labas. Pinapark ko tong sasakyan sa labas para mas maraming space. So dadalhin ko lang, iuwi ko lang tong mga nabili ko, and then ipapark ko itong sa labas. Ibababa ko lang yung mga hindi ko kaya silang buhatin. Ano? Ibababa ko lang. Tsaka yung nasa likod. Hindi yan. Nasa likod. Ito din. Ito din pala. This one lang? Wala na. No more. No more? No more. Ayan guys. May ibaba ko na yung mga dapat kong ibaba. It's time to park the car. It's time to park the car. Iikot muna ako. Siguro magpa-park muna ako somewhere na malapit. Para ma-check ko yung likod. Tapos, buti na lang si kuya. Madali ring kausap. Kahit siya yung naatrasan ko. Although, kasalanan niya rin yun kasi bigla siyang nag-park na lang dun. Kasalanan namin pareho. May kasalanan siya, may kasalanan din ako. Pero, madali siyang kausap. Ngiti-ngiti na lang. Na parang walang nangyari. Parang ako rin lang. Guys, dito muna ako. I-check ko yung sa likod. Balitaan ko kayo. I-check ko muna yung nasa likod. So guys, okay lang naman. Meron lang konting gas-gas. Konting-konti lang line. Line lang. So, ang tibay talaga ng car na to. Sobrang tibay! Nakailan na to. Pero, sobrang tibay. Sobrang tibay niya guys. And sobrang pinoprotektahan kami ng car na to. Naniniwala ba kayo na ang mga bagay-bagay or kahit mga tao yan or kahit ano man yan, naka-align yan sa buhay natin? Comment down below kung sino naniniwala, kasi ako super naniniwala ako sa ganun na yung isang bagay nakalaan talaga sa'yo.
para sa'yo kahit anong mangyari. Makakarating siya sa'yo. Maraming beses ko na yan napatunayan. Kaya tong car na to, alam ko nakalaan to para sa amin. Lalo na para sa akin. Kasi, hindi ko ma-imagine kapag nandito ako sa Manila tapos wala akong service. So, I'm so grateful talaga. Sobrang nagbibigay siya ng convenience, kaya sobrang appreciate ko tong car na to. Anyway guys, malapit na ako sa kung saan ako magpa-park. Pa-park ko muna tong car maghapon doon. Buti na lang walang bayad yung mall na yon, kaya okay lang makipark. Tapos maglalakad na lang ako at saka mag-tricycle, sasakay ng tricycle pa uwi. Tapos gagawin ko na yung mga dapat kong gawin. So, update ko ulit kayo later ha guys. Bye! Ayan guys. I'm back home. I'm home. So, kakain muna ako. Tapos later, gagawin ko na yung table. So, abangan nyo guys. Eat muna ako. Update ko kayo ulit later. 섬에 표류하는 배 누군가 바다에 잊혀져 별이 수놓은 밤 누군가